So, hi everyone, and my name is Carme Albatio. Hello everyone, I am Benji and So today, let's talk about a cyberbullying. When we say a cyberbullying, what's on your mind? So, let's watch this. Pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng online na pang-aabuso sa mga bata sa buong mundo ayon sa isang grupo. 2022 pa, may batas laban dyan, pero kalalagda lang ng IRR o gabay sa pagpapatupad niyan. Nakatutok si Salima Refran. Karga-karga na ng social workers ang 5 taong gulang na si Elias Mary nang iharap sa Department of Justice. Na-rescue siya ng NBI matapos gawa ng kahalayan habang binivideo na inilalako ng mga magulang online. Bagamat bumaba na kumpara noong 2021, nakababahala pa rin ang 2.2 milyong ulat ng suspected online child sexual exploitation sa Pilipinas ayon sa datos ng grupo sa Amerika noong nakaraang taon. Pangalawang pinakamarami yan sa buong mundo sunod sa India. Ang masaklap, madalas magulang o kaanak ang nasa likod ng pang-aabuso. At ultimo sanggol daw, nagiging biktima. Ayon naman sa International Justice Mission o IJM. Ito yung isa sa pinaka-worst kind of child abuse na aming na-encounter sa aming programa dito sa Pilipinas. The Philippines is a hotspot, one of the leading places where this is happening a lot. So it's just about time that we address the problem head-on. 2022 pa naging batas ang RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, kung saan habang buhay na pagkakakulong ang isa sa mga parusa sa mga lalabag. Pero ngayon lang pinirmahan ang Implementing Rules and Regulations o gabay sa pagpapatupad ng batas. When they see that they are being caught and they're being penalized heavily or even imprisoned, I think it will be a deterrent already for this kind of behavior. Lumagda rin ang commitment laban sa online na pang-aabuso o mga kinatawan ng ilang social media platforms. May obligasyon din, ang tech sector para sugpuin ang krimen nito. Katuwang rin sa pangangalaga at rehabilitasyon sa mga biktima at maging sa mga may sala ang DSWD at DOLE. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pangit. Walang kwenta. Mataba. Bobo. Bullying in any form poisons the environment where young minds should thrive, crippling their confidence and silencing their potential. Cruel words, relentless actions, invisible scars. These are not just fleeting moments, but also devastating effects of bullying among the youth. Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Those were Cyberbullying is not a joke, it is real harm. Every word we post online can build someone up or tear them down. We must choose kindness. Let us stand together to stop the cyberbullying. Report it, speak it, support the victims, and do not be silenced when others are hurt. And that's it, everyone.